Eman Atienza. Namatay siya noong October 22 lang, 2025. Parang marami siyang baggage sa puso. Nakita mo yung dahangan. Nagbig to. Hindi ito makakatawid. Nakabaliktad yung the world eh. Dahil ba sa nagpakam... May gusto ka ba sabihin kala Kim Atienza, Mamo? Para kila sir, hindi ako sure kung naniniwala kayo sa ganito. Pero kung gusto niyong matahimik o makatawid itong anak niyo na to, si Patrick De La Rosa, namatay lang noong October 26, 2025. Bago lang to. Nandito pa to. Nandito pa siya. Si Piwi Pulinta ay yung bokalista ng Cherry Maya, yung kumanta na Nangihinayang. Namatay lang siya noong October 28, 2025. So parang ang feeling nitong kaluluwa na to ngayon ay nandun lang siya sa bahay nila. Nida Blanca. Namatay siya noong November 7, 2001. So itong namatay na taon na to, masama ang kalooban. So, ang ibig sabihin, Mamo, nandito pa rin siya, oo. Kasi nanghihingi siya ng tulong o hustisya. Dito sa cards na to, kung makikita niyo, gusto niyang i-explain kung ano ang nangyari. Gusto niyang iparating sa atin na... Si Lloyd Cadena, namatay siya noong September 4, 2020. Napakahusay nito. Biglaan kaya pagkamatay nito. Kasi hindi pa din to nakakatawid. Nakikita niyo tong Queen of Swords na to. Maaaring binabantayan nito yung nanay niya. Si Lloyd, nandun lang sa nanay. Nakabantay. Kaya dun sa nanay, kung mapapanood niya to, ayun po, kasama niya pa po yung anak niya. Si Francis M. Namatay noong March 6, 2009. Sa barahan nito, masasabi ko na andito din siya dahil sa anak. Kasi may lumabas na yung anak niya, di ba? Yung anak niya sa taga Cavite ba yun? May gusto bang sabihin si Francis M? Dito sa cards kasi ang lumabas is anak. Ayan, namatay na naman yung ilaw. Dito kasi sa baraha, anak. So, siguro... Namatay na naman yung ilaw. Ay, namamatay-matay po yung ilaw. Ay! Noynoy Aquino. Namatay noong June 24, 2021. Kamustahin natin si Pinoy. Ay! Namatay yung ilaw. Namatay yung ilaw. Namatay yung ilaw. Kinikilabutan ako. Deadma ang nega, deadma ang bash. Dito sa Vlogs, buhay ay walang stress. Chika-chika lang, kwento tawanan. Kay Romel Chika, good vibes ang tahanan. Ganon! Hello mga kachika! Welcome to my vlog. And for today's video mga kachika, nandito na po para sa final na hula sa mga naamayapa nating mga hinahangaang artista. Nandito po ulit ako kasama ang prophetic witch mga kachika. Ladies and gentlemen, the one and the only Mamo! Hello? Hello sa inyong lahat. Mamo, nandito na naman ako kasi marami nag-request, Mamo, na yung mga paboritong artista na gusto lang marinig kung ano na ang nangyari sa kabilang daigdig, kung ano na ang kanilang ginagawa, kung nakatawid na rin ba sila o nandito pa rin sila sa kalupaan. Kaya simulan natin. So mga kachika, bago po kami magsimula, naku, i-share nyo na po ito, mag-like, at syempre mag-comment po kayo para kung ano po ang mga gusto po ninyo ay aming gagawin ni Mamo sa mga gusto po ninyong malaman at mapahula na mga kung ano-ano, mga paborito nyong artista, mga paborito nyong basta kahit ano, kayang-kaya yan ni Mamo. Di ba, Mamo? Yes. Yes. So, eto na. Ang una nating pahuhulaan ay si AJ Perez. Naku, kilala naman ito. Talaga namang February 17, 1993 nung ipinanganak at namatay siya nung 2011. Tao na rin siya ngayon. Na-reincarnate na rin Yes, siya. oo. Babae. Babae siya ngayon. Ano na to? Maaaring ang edad niya, mga nasa 5 taon na siya ngayon. Tapos ang gender niya ay babae. Si AJ Perez, babae na siya nung ma-reincarnate siya. Wow!
Wow. Nasaan siyang parte, mamo? Malalaman ba natin kung nasaan siya? Ibig mo sabihin, kung nandito siya sa atin sa Pilipinas, wala. Sa ibang lugar siya. Sa ibang lugar siya. Ibang bansa. Sa ibang bansa. Nasa abroad si AJ Perez bilang isang batang babae na siya ngayon. Yan, sa mga tagaga po ni AJ Perez, na-reincarnate na po sa katayuan po ng isang batang babae siya ngayon. Next, eto rin. Si Miko Soto, May 10, 1982, namatay noong December 29, 2003. Namatay ito sa disgrasya kaya. Kasi kung sa disgrasya to namatay, maaaring hindi, dito sa cards niya, hindi pa siya nakakatawid. Paikot-ikot lang to dun sa lugar kung saan nangyari to. Hala, December pa yun, 2003. Hindi pa siya nakakatawid. So, sa kung saan siya namatay na doon? Kung saan siya namatay, nandun pa din siya. Sabihin nga natin sa mga lahat po nanonood dito kung anong dapat gawin sa mga ganyang pagkakataon. Magsindi ng kandila sa harapan ng mga litrato nila ng 39 days, tapos parang magladasal ka lang na sana tumawid na sila. Kalungkot naman, no? Nung 2003 pa siya, umalis sa mundo, pero until now, nandun pa rin siya. Ano kasi, kung nakikita mo to, aksidente to, parang hindi niya tanggap, parang ganun kasi sa cards eh. Nandun to sa lugar kung saan to nangyari. Nagpaparamdam kaya siya sa kanyang mommy? Sa baraha, hindi eh. Kahit panaginip. Sa panaginip, hindi eh. Nakikita mo tong The Lovers na to. Ano yan, The Lovers na yun? Kung itong taon na to, meron siyang present girlfriend nung panahon na yon, maaaring dito, kahit papano nagpaparamdam siya. Kung sino man yung nasa... Ex niya. Ganun. Yun lang, hindi pa niya tanggap. Hindi pa. Sa mga nakakapanood po sana nito, sana gawin po natin yung suggestion ni Mamu. Ito na may ano lang naman, di ba Mamu? Suggestion lang naman ito. Pwede hindi nyo gawin. Kung naniniwala po kayo, pwede nyo pong gawin para tulungan nating tumawid ang kaluluwa ng mga namamayapang pinapahulaan natin. Di ba Mamu? Next, ito rin Mamu. Si Isabel Granada, March 9, 1976. Kailan siya namatay? Nung November 4, 2017. Hindi pa din to. Ala, ang dami rin ng artista, hindi ko nakakatawid. Kung saan to inabutan, andun pa din to. Katulad lang lagi mo sinasabi, kung saan sila dinatnan, doon sila namatay. Ayan. Ay, namatay yung ilaw. Namatay ang ilaw. Namatay yung ilaw. Sandali lang po. Namatay ang ilaw. Ayan, namatay po ang ilaw namin. So, ano pa to? Kumbaga parang maaaring kaya hindi pa siya nakakatawid, meron siyang binabantayan. Baka may anak to. Talaga? Ang tagal-tagal na naman. Kahit matagal na. Ganun pala yun. Lalo na pag hindi sila aware, napatay sila. Oo. So, ang ibig mo sabihin, talagang maraming kaluluwa talaga na Natatrap dito sa mundo natin na to. Nakakalungkot naman. Lalo na kung biglaan ba. Meron din talaga advantage ang nagpapahula para nalalaman din nila kung yung bang yumao ay talagang nakatawid na o nandito lang sila. Kaya pala ganun. Okay. Para po sa mga nakakapanood nito, sa mga fans ni Isabel Granada o kaya yung mga kamag-anak niya, eto po, nandito pa rin po si Isabel Granada. Kapiling pa natin dito sa kalupaan. Okay, next. Nida Blanca, January 6, 1936. Namatay siya noong November 7, 2001. So, itong namatay na tao na to, masama ang kalooban. Hanggang ngayon. Parang nanghihingi siya ng tulong. Para saan, Ma'am? Maaaring nung mga panahon na kailangan niya ng tulong kasi tulong to eh. Kaya lang parang walang sumaklolo sa kanya. And dito sa cards niya, kung nakikita nyo, cups. So, ibig sabihin, nung ito ay namatay, sakit kalooban nito. Hindi ako sure dito pero kung ito ay pinatay, alam mo yung alam niya. Then dito sa cards, parang nanghihingi siya ng hustisya o kaya tulong. Kaya lang, parang wala din nangyari. Hindi siya matahimik eh. Diba? So, pangalawang labas ng death card. So, ang ibig sabihin, Mama, Nandito pa rin siya, oo. Kasi parang nanghihingi siya ng tulong o hustisya. Dito sa cards na to, kung makikita nyo, parang gusto niyang i-explain kung ano ang nangyari. And dito kasi, kung makikita nyo, ito ay isang pagtatalo. And then, may sangkot na pera. Maaaring gusto niyang iparating sa atin na ang dahilan kung bakit nagkaganon o nawala siyang bigla ay dahil sa isang sitwasyon na, ayun nga, may sangkot na kapera
maoperahan. And dito sa barahan na to, bukod sa nanghihingi siya ng tulong, nanghihingi siya ng eksplanasyon, sabihin natin na ganun. Na bakit siya pinatay? Oo, na bakit siya pinatay, kaya lang wala eh. Ano pa rin to, kung nakikita niya malungkot siya. Tapos ayan yung cards niya. Dito ko siya sinagot sa pang-tatlo. Kasi tinignan ko muna eh. Yung akala natin na okay na ang lahat. Kasi, di ba, nung namayapa ka na, matatapos na ang lahat. Matatapos lang pala ang lahat sa mga taong buhay. Pero sa mga taong patay, nananatili pa rin talaga yung hustisya na ipinagalaban nila, no? Ayun no, death card pa rin. Andito siya. So, nandito siya. Ibig ko sabihin, sa cards na to, tumutugon siya. Kahit yung kanina, kay Miss Isabel, tumugon siya. Napansin mo, di ba, namatay yung ilaw natin? Oo, namatay. So, ang ibig sabihin niya, talagang nandito sila. Nandito sila. Normal yon. Itong kasing pagre-reading na to, para lang Mel, sa kaalaman mo rin, tinatawag kasi natin sila. Sa pagbibigay mo ng pangalan at birthday nila at ng kamatayan nila, bago ko buksan ang barahan nila, tinatawag ko sila para malaman talaga natin yung totoo. Saka para magbukas yung baraha. Mm-mm, diba? Kasi minsan, di ba, mamo, sinasabi mo, pag ayaw mabuksan yung baraha, ibig sabihin yan, ayaw nila. Ayaw nila, totoo yun. Nakakatakot naman. Okay, next. Jobit Baldubino, October 16, 1993, namatay noong December 9, 2021. Tignan natin itong dalawa na to. Bakit nakabukas na yun, ma'am? Nalaglag sila eh. Anong ibig sabihin? Ito, nandito pa rin to. Nandito pa rin. Hindi pa din niya ganun katanggap. Maaaring nung mga panahon na ito ay may nangyari sa kanya, may ginagawa ito. Kaya sa diwa niya o sa huling memorya niya, yun yung ginagawa pa din niya. Hanggang ngayon, ganun pa din yung ginagawa niya. Sama nito yung pamilya nito. Maaaring nandun to sa bahay nila. So, meaning, hindi pa siya nakakatawid. Nakakatawid. Ang dami-dami nilang hindi pa nakakatawid. Bakit 3 baraha lang, mamo? Kumbaga, ito na yung sagot niya eh. Oo. Siya na yung kumalas dun sa balasa kanina eh. So, hindi pa siya nakakatawid. Meron ba siyang gustong sabihin sa Oo, pamilya? sa pamilya, ganun. Parang dito sa cards, parang pinag-iingat lang din niya. Ano ba kinamatay nito? Brain aneurysm ba? Oo. Sa health. Oo. Kaya, pinag-iingat lang din niya. Para hindi magaya sa kanya and gusto din niya ipabatid na kasama nila siya. Okay, next. Eto, matapos sa mga artista, pasukan naman natin na yung talagang yung sikat na pinag-usapan, si Lloyd Cadena, yung vlogger, influencer na talagang kilalang kilala sa social media. Si Lloyd Cadena, September 23, 1993. Namatay siya noong September 4, 2020. Napakahusay nito. Talagang pinanonood dati ito lahat ng social media. Labas talaga siya ng labas sa social media natin. Biglaan kaya pagkamatay nito. Kasi hindi pa din to nakakatawid. Nakikita niyo tong Queen of Swords na to. Maaaring binabantayan nito yung nanay niya. Hindi nito gusto kung ano man yung nangyari sa kanya. Maaaring meron na tong nararamdaman kaya lang ini-ignore niya. Tapos pangalawang cards, ng set ng cards, lumabas uli yung magulang. Yun talaga. Kaya ito, kasama pa rin nito. Bantay niya ito. Si Lloyd, nandun lang sa nanay. Nakabantay. Kung ano man yung ginagawa nitong matanda na to ngayon, maaaring nakaguide siya kung sakali. Oo, kasi walang kasama yung nanay niya. Kasi nga, makatapos siya makapagpatayo ng bahay, gumanda yung buhay nila. Saka naman siya nawala. Alam mo yun? Kalungkot. Ano to? Sakit din? Kasi mukhang sakit din siya eh. Na-COVID siya, tapos parang... Atake? Oo, yung atake. Kasi di ba, ano siya, malaki siya. Pero ayun siya, nakabantay siya dito. Kaya dun sa nanay, kung mapapanood niya to, ayun po, kasama niyo pa po yung anak niyo. And kung dito po sa cards na to, kung babasahin po natin, gusto ko pong sabihin sa inyo na kung ano man yung ginagawa nitong matanda na to, bukod sa lagi itong nakabantay, mukhang ano naman, hihintayin po kayo nitong anak niyo po na to. At least parang may kasama din si nanay dun. Kawawa din naman kasi, ay nako. Alam mo, nakakatakot pa kasi sasabihin nila ginagambala natin yung mga namatay na. Pero sa kabilang banda po, mayroon po magandang dulot ito para alam lang po natin kung anong dapat gawin natin sa mga kaluluwang, alam mo yun, hindi makatawid. Na akala natin, pork matagal na, wala na sila. Nandyan pa rin pala sila. Okay, next. Si Francis M. October 4, 1964, namatay noong March 6, 2009. Sa barahan nito, masasabi ko na andito din siya dahil sa anak. Kung makikita nyo, sword. So, I think sa sakit to namatay. Pero nung mga panahon na ito ay, alam mo yun, aalis na, nag-aalala siya para sa mga anak na may iwan. Kumbaga, andito pa rin to. Binabantayan pa rin. Yung mga anak.
binabantayan pa rin niya. Masaya siya, Mamo. Hindi. Kasi, Baka meron siyang mga problema na hindi na-solve o kaya mga nakatampuhan na parang walang closure ba, ganun. Hindi siya masaya eh. Mabigat sa kalooban. may gusto bang sabihin si Francis M? Dito sa cards kasi ang lumabas is anak. Ayan, namatay na naman yung ilaw. Dito kasi sa baraha, anak. So, siguro, Namatay na naman yung ilaw. Namamatay-matay yung ilaw. actually, dapat hindi siya mamatay. Kasi same yan ang brand nitong ginagamit natin. Kaya nga eh. Ay, namamatay-matay po yung ilaw. Ay! So, dito, anak, baka yung mga anak, baka hindi din ganun ka, baka may mga tampuhan, kaya siguro hindi siya makaalis. Kaya lang wala naman na din siyang magagawa kasi hindi naman na din siya mapapakinggan. Oo, kasi Mamo, di ba? Kasi may lumabas na yung anak niya, di ba? Yung magsisinger dati, di ba? Yung anak niya sa taga Cavite ba yun? Di ba? Mayroong anak na lumabas. Yun ba yun? Kasama yun sa pinoproblema niya. Maaaring kasama din sa pinoproblema niya. Pero ito, siguraduhin lang ng mga naiwan na, alam mo yun, okay. Okay sila, walang problema, hindi nagkakagalit. Maaari na rin tong, kasi parang ang tagal na niya, di ba? Siguro, inaantay niya sana magkasundo-sundo sila. Maaari. Bago Kasi to. mabigat sa kalooban niya. Mabigat eh. Ayun, makikita niyo naman po. Sa mga manunood, sword wands. Hindi siya matahimik. Ayan po, kay Francis M. Gusto ano ba yan? Mamatay-matay pa yung ilaw. Pasensya na po, namamatay-matay po yung ilaw. Next, si Sherry Hill. June 21, 1963, August 5, 2022. Si Sherry Hill. Ito wala na. Anong wala na? Nakatawid. Nakatawid na to. Wala na siyang response sa cards. Sa barahan. Wala na. Nakakatuwa na, ang payapa. Pero hindi pa siya nare-reincarnate. Hindi, wala siya dito eh. So nakatawid na siya. Tahimik, mapayapa ang kanyang paglalakbay. Nakakatuwa. Si Miss Sherry Hill, payapa. O, diba? At least, kala ko matatapos ang panguhula natin, lahat sila nandirito pa rin. At least, diba? Si Sherry Hill, mapayapang naglalakbay pala siya. Yes. Okay, next. Ito yung mga bago talagang namatay na talaga namang kumalat sa social media, Mamo. Yung artista muna. Sa artista muna tayo. Si Patrick De La Rosa. July 19, 1961. Namatay lang nung October 26, 2025. Diba? Kailan lang? Bago lang to. Nandito pa to. Nandito pa siya. Pero tanggap na niya kung ano man ang nangyari. Maaaring naghihintay na lang to ng kanyang pag-alis. No, kasi may sakit talaga siya eh. Tanggap niya na may sakit siya na dun siya patung. Tanggap niya. Kailangan lang talaga, ipaghahandaan mo rin talaga ang lahat-lahat ng mo. Tsaka pagtanggap mo ng buong kalooban ba, yung pag-alis o yung pagkamatay mo, maganda yung cards niya. Hindi masakit ang kalooban, walang question o Tanggap niya yung pag-alis niya. Maligayang paglalakbay, Mr. Patrick De La Rosa. Next, isa pang kaibigan, si Piwi Pulinta ng Jeremiah, yung bokalista ng Jeremiah, yung kumanta ng Hihinayang. October 12, 1978, kaibigan namin ito. Namatay lang siya noong October 28, 2025. Inatake kaya ito? Anong kinamatay niya? Stroke. Inatake nga. Kasi yun eh. Kaya lang hindi pa niya tanggap. Hindi pa to nag-e-exist sa kanya ngayon. Kasi kung nakikita mo, may kasiyahan pa eh. So parang ang feeling nitong kaluluwa na to ngayon ay nandun lang siya sa bahay nila. Wala pang nangyayari sa kanya. Kumbaga hindi pa nag-e-exist ng gano'n. Masaya pa siya Baka tanggap niya na. Hindi Hindi niya alam. Napatay na siya. Hindi. Hindi niya alam. Masaya pa siya So maaari ito kung may mga gagawin pa tong move. Tapos yung talagang parang hindi siya mapapansin. Baka doon pa lang mag-exist. Pero sa ngayon hindi Ang kanyang pakiramdam ay buhay pa siya. Nagkakasayahan pa Masaya pa siya ngayon. Pero patay na siya, di ba? Nakakaano, yung namatay ka na hindi mo pat alam na namatay ka na. Tapos saka mo palang dati yung oras, makikita mo na yung sarili mo na nakahiga. Di ba ganun yun? May mga ganun din pangyayari. Totoo yun, yung ganun. Di ba? Yung makikita mo, andung umiiyak na lahat sila, tapos nandito ka. Tapos nandyan ka. Naiisip mo, patay na pala ako. May ganun, Totoo pala. Totoo yun. May maligayang paglalakbay. Kaibigan natin yan. Okay, next. Ito rin, isa ring kumalat din sa social media. Si Ana Feliciano, yung choreographer ni Kuya Will. Oo, nakilala sa Wawa Windows. November 7, 1959, namatay noong October 23, 2025. Sa sakit din to namatay. Medyo hirap pa to. Anong klaseng hirap? Hirap pa siyang tanggapin yung katotohanan. Kaya lang wala na siyang choice Maghihintay na lang to.
Maghihintay na lang ng Pag-alis niya, tuluyan. ang ibig mo sabihin, Tanggap niya na, oo. Kaya lang yung hindi ganun kadali. Alam mo yun, yung tanggap niya na pero denial pa rin sa isip niya. Pero ganun pa man, naghihintay na lang to ng pag-alis. So siguro ano na lang to sa pamilya, maraming dasal at saka pagkakandila na lang para makatawid na siya ng tuluyan. Ayan, si Miss Ana Feliciano. Oo, kasi kung mapapanood po ninyo yung buro niya, lahat ng mga dancers, kasamahan niya, sumasayaw sa harapan ng kabaong niya. Kaya, ay nako, kahit anong saya, pero talagang malungkot na pangyayari. Eto, Mamo, ang nakakaloka talaga naman talagang ginimbal talaga ang lahat-lahat. Yung anak ni Kim Atienza na si Eman Atienza, February 8, 2006. Namatay siya noong October 22 lang, 2025. Kasi maraming haka-haka dito, di ba? Kung ano-ano mga kwento, kung ano talaga ang naranasan ni Eman. So, itong pangalan na to, parang marami siyang baggage. Marami siyang baggage. Baggage, oo. Sa puso. Anong baggage yun, Ma'am? Maaring, hindi ako sure kung tama yung words doon. Alam mo yung kahit na maganda yung buhay niya, parang nagsiself-pity siya. Bakit kaya? So, ayan siya eh. Maraming baggage, maganda ang buhay, pero alam mo yung parang hindi siya masaya sa ganong estado, oo. Parang meron siyang hinahanap o parang feeling niya na parang may kulang, ganun. So, kung ang itatanong mo dito, kung ito ay nakatawid na, hindi. Kung nakikita mo tong once na nakatalikod na to, ito ay nasa isang madilim na lugar. Kahit patay na siya. Yes. Ngayon, hindi siya nagsisisi sa kanyang ginawa. Kung makikita mo tong sword na to, walang pagsisisi. Kaya lang... Ano yung kaya lang, Ma'am? Dito kasi sa cards niya, may lumabas kasi na queen o itong babae na to. Ano yung babae? So, hindi ako sure kung may kasama to sa bahay nung mga oras na siya ay nawala. Nakita mo yung dahangan. Nagbigti kaya ito? Yun ang sabi. So, kung nagbigti siya, itong babae na to, multo. May multo sa apartment. Maaaring, oo, kasi may kasama siya eh. Lumabas ang nakabigti na tao. So, maaaring katulong niya to nung ginawa niya to. Gets mo ako? So, ang ibig sabihin, may mga bumubulong-bulong, parang ganon, yun ba yun? So, may something talaga dun sa bahay. Sa bahay. Maaaring ito ay taga-udyok, bumigay, kasi depressed eh, nagbigti. O kasi kung mapapansin natin, di ba, meron siya mga video na parang may bumubulong, tinatakpan niya yung tenga niya. Alam mo yung mga ganon? Yun lang naman ang interpretasyon ko sa mga videos niya na. Kasi, kaya lang ito yung lumabas kasi sa cards niya. may babae dun sa apartment na hindi nakikita. Na hindi nakikita, oo. Ano kaya yung babae yun, Ma'am? Matagal na nakatira yan. Maaari, oo. Matagal na, kinikilabutan ako. Matagal na siyang nakatira doon. Kasi syempre, itong mga taon na to, masasabi natin na baka hindi kasi sila naniniwala sa mga ganito. O dinidelma lang na ano, Oo, kaya lang kasi lumabas sa cards niya na may nakatira doon. na ito ay katulong niya sa nang ginawa niya na yan. So, maaaring ito, bumubulong-bulong na o nagsasalita sa kanya and nung time na kumbaga parang naisip niya, alam mo yun, baga depressed na siya, na blanco na siya, ginawa na niya. Ayun. So, ngayon ito, sa isang lugar lang to na madilim. Paano siya makakaalis din sa madilim na lugar, Ma'am? Mahabang proseso to yung sa kanya na to. Hindi to makakatawid. Nakabaliktad yung the world. Dahil ba sa nagpakamatay? Maaari kasing yung binawi niya yung buhay niya nang wala pa sa oras. So, ganun lang din yun. Gugugulin lang din niya yun dito. Parang ganun lang. Nasaan na ngayon yung babaeng hindi nakikita? Kung dito sa cards natin titignan, andun lang din siya sa lugar na yun. Kung saan nangyari tong insidente na to. Kakaloka. Wala siyang habilin. Wala siyang gustong sabihin sa pamilya, Ma'am. Sa cards wala eh. Siguro dito, kung ito ay babasahin ko, possible na una nagpapasalamat siya sa buhay na ibinigay sa kanya. Pangalawa, nanghihingi siya ng tawad. Ayaw man niya, kaya lang wala na, huli na eh. Nagawa niya na eh. At saka masyado siya na-apekto ng Oo, bulong. nagawa niya na. Ayan siya. Ngayon, hindi na maibabalik yung nakaraan. Hindi na. So walang dapat gawin, Ma'am. Magdasal, mag-alay ng kandila, pero sa lugar kung saan nangyari to. Doon sa abroad yan. Mm-hmm. Eh syempre sa abroad, di ba, hindi naman sila naniniwala sa ganyan. Ayun lang. So mahirap talaga. Kung dito naman din, pwede naman din. Kaya lang kasi ito nandun eh. Andun siya. Ayun. Andun lang siya, oo. Hindi siya aalis doon.
Yung mga ganito kasing kaluluwa, depende to. Depende. Pwedeng aalis siya, pwedeng, alam mo yun, yung parang uuwi siya sa pamilya, ganun. So, depende to. Pero tulad ng sabi ko sa'yo, mostly kasi kung saan sila namatay, dun lang kasi sila nakatrap. Andun lang sila. So, explain ko lang din yung mga ganitong sitwasyon. Nangyayari talaga to. Yung mga bumubulong ya. May naging client kasi ko niyan. Ganyan din, pinatignan din nila yung apo nila na namatay. And then, dun sa tinignan ko kasi, lumabas din ang babae. Ang babae galing sa puno naman. Ayan, saan galing yan? Ito sa bahay mismo talaga eh. Kumbaga, ito, territorial to. Doon lang talaga siya. Doon lang talaga siya. Ngayon, maaari siguro na itong may pangalan na to, doon siya tumira. Tapos, di ba nasabi ko nga, pag negatibo kasi ang isang tao, nagpapalakas yan sa mga... Mas madaling kapitan. At saka hindi, nagpapalakas sila sa mga unseen, yung sa mga espiritu na, alam mo yun, naghahanap ng damay o dawit. Ganon. Kung nagbabago-bago yung ano niyan, yung ugali, baka kasi hindi napapansin. Pero ito, totoo yan, nagbabago-bago yung ugali niyan pag meron kang nakabantay na ganito. Kasi minsan yan, papasukin yung katawan mo. So, pag napasok yung katawan mo, alam mo yung mga nagagawa mo dati, parang nabablanko ka. Tapos hanggang sa udyokan ka na lang nila. Pinakamadaling udyok dyan ay magbigti. Marami na yan, marami na akong nahawakan na ganito. Even yung barkada nung anak ko. Magbibigti yun. Actually, bago siya, nakatungtong na siya sa may bangko, tumawag siya dun sa anak ko. Ang sabi niya ganon, magpapakamatay na ako. Buti itong anak ko nakinig. Di nung sumugod sila sa bahay, tinadyakan niya yung gate, tas ginising niya yung magulang. Kausap nila eh. Ngayon, pagdating nila doon, sinilip nila, nakabigti na. Ang ginawa ng anak ko, tinadyakan yung pintuan uli. Binitbit siyang paganon. Tapos yung ibang barkada, tinanggal. Tapos alam mo ang kwento nung bata, wala pa siyang plano kasi kausap lang nila sa telepono eh. May tumulak sa kanya. Biglang tumumba yung upuan. May tumulak. Kaya yung anak ko nung pag-uwi, niyakap ka agad ako. Tapos ang tanong niya, mama, sama bang sumagip ng taong nagbigti? Ganon yung ano. Kaya ito nangyayari talaga yan. Yung mga ligaw na kaluluwa o yung sabihin na natin yung mga ganitong espiritu na naghahanap talaga sila ng dawit. Pero alam mo, mga kachika, ngayon lang po siguro maririnig ito. Kasi revelasyon ito na mayroon. Yun nga, di ba? Kasi ito mahirap ipaliwanag ito yung may bulong. May espiritu doon sa bahay. Mahirap ipaliwanag to. Para lang ito sa mga tao, mga naniniwala lang talaga na naka-experience na. Pero ito, lumabas sa baraha ni Eman na mayroong ganito. Meron siya no. Tapos the hangman. Kaya tinanong kita kung ang pagkamatay ba nito ay nagbigti ba siya. Lahat po ng sinasabi namin dito ay naaayon lamang po sa bara at binabasa lamang po ni Mamu. May gusto ka ba sabihin kala Kim at Ken sa Mamu? Malay mo napapanood nila ito. Actually, para kila sir, hindi ako sure kung naniniwala kayo sa ganito. Pero kung gusto niyong matahimik o makatawid itong anak niyo na to, medyo mahaba tong proseso. So, kailangan nito dasal, kandila, dasal, kandila. Kasi yung mismong sangkot sa pagkamatay o yung tao na to, bukod sa malungkot, marami siyang bit-bit. Kailangan, tulad na sabi ko, mahabang proseso kasi kailangan niyo siyang aluin para ma-realize niya na una sa lahat, mali yung ginawa niya. Pangalawa, na nandyan lang lagi kayo para sa kanya sana. At least dito man lang maiparamdam para makatawid. Oo. Kasi maraming mga hindi natin may iwasan, maraming basher, di ba? Maraming bashers na bakit daw nag-iisa sa abroad, mga ganun-ganun pa, di ba? Maraming tanong, pero hindi nila alam na merong isang elemento na hindi natin nakikita, nag-udyok talaga kay Eman. Nakakalungkot ito. Sana maiwasan ito at sana malaman ito ng mga may taong may pinagdadaanan. Kasi lapitin sila ng mga taong ganito, di ba, Mamo? Yung malulungkot na kaluluwa, lapitin ng mga masasamang elemento. Ang malungkot na tao or sabihin natin na depressed o naka-under sa anxiety, yan yung mga tao na madaling lapitan ng mga espiritu na ganito. So tandaan natin, pag tayo ay negative tayo mag-isip, marami tayong problema, malungkot tayo, doon kasi sila na-attract. Yun kasi nagpapalakas sa enerhiya nila. Kaya nga diba, minsan, kunyari sa isang bahay, may mararamdaman sila na biglang gagalaw o kaya biglang magbubukas sara yung pintuan. So ibig sabihin, malakas na yung espiritu na nakatira mismo sa loob ng bahay. Siyempre dahil na rin sa dalang stress nung mga taong nakatira doon. So tayo yung nagpapalakas talaga sa kanila. Yung negative energy natin, yun yung gustong-gusto ng mga to. Kaya di ba lagi natin sinasabi, dapat happy lang. Correct. Kasi pag happy ka, umiiwas sila sa'yo. Oo. Pero pag nagpadala ka talaga sa lungkot, nandun lagi sila sa'yo. Kasama mo sila sa tabi mo. Ay naku, sumalangit na ang yung kaluluwa, Eman.
Kuya Kim, nakikirami po kami. Eto pa, huli nating ipapahula. Siyempre, para makumpleto. Siyempre, yung mga kilalang personalidad. Si Nanay Lolit Solis. Namatay siya nung July 3, 2025. Pinanganak siya nung May 20, 1947. Kamusta na si Manay Lolit? Wala na to. Nakatawid na. Wow! Tanggap na nito yung nangyari sa kanya. Wala na. Ayun na siya. Si Nanay Lolit, nakatawid na. Maligayang paglalakbay, Manay Lolit. O, diba? Tapos, mamo, liwanagin lang natin ito. Marami nagme-message sa akin na gusto nilang magpahula sa'yo. Ganito po yun. Marami kasi nag-PPM sa akin na papahula ko. Hindi po kasi ganun lang yun. Yung ipapahula ko, yung magbibigay kayo ng birthday. Si mamo po ay professional po itong manghuhula, nagbabasa ng tarot. Kaya hindi po pwedeng, lahat po na magre-request sa akin na pahulaan mo naman ako, pahulaan mo naman ako. Ano lang po natin ito. Content po natin ito, kaya po nanguhula si mama. Pero kung gusto nyo pong magpahula ng buong buo, andito po sa screen natin kung paano nyo po makokontak si mama. Kahit online po, makokontak nyo po si mama at gumagawa po siya at nagbabasa po siya ng tarot through online kahit saan po kayong lupalop ng mundo. Di ba, mamo? Ngayon, mamo, dahil ito na ang ating huling hula para sa mga namayapang mga kilalang personalidad, ano ang gusto mong sabihin sa mga nanonood sa atin? Baka kasi mabash na naman tayo. Eh, Marami kasi, or maraming nababasa kasi yung, sabihin natin yung staff ko. Ito, kung ano man yung lumalabas dito sa cards ko na to, ito po ay talagang lumalabas. Hindi po namin, hindi ko to gawa-gawa. Nakikita naman yon, di ba? Oo, Bawat on the spot. at dumarating po ako dito nang walang alam si Mamo na kung sino po ang ipapabasa ko sa kanya. Wala pong advance, Mamo. Ito po yung tatanong ko. Hindi po. Kung ano po yung lumalabas sa baraha, siya pong nakikita niya naman po. Kaya yung camera, nakita nyo. Inilalagay namin dito para makikita nyo kung ano po yung lumalabas sa baraha. Yun po yun. So ayun, gabay lang yung aking ibinibigay para at least, di ba, kahit paano maging aware kayo. Aware lahat nung mga gustong magpabasa dito sa aking tarot. Siguro, last na lang, humula kaya tayo ng isang presidente. Sure. Hulaan natin si Pinoy. Kung kamusta na si Pinoy. Noynoy Aquino, February 8, 1960. Namatay nung June 24, 2021. Kamustahin natin si Pinoy. Wala na to. Nakatawid na. Pero wala pa siya dito sa atin, sa kalupaan. Basta ito ay nakatawid na. Nakatawid na. Yan yung magandang balita. At least, diba, maligayang paglalakbay po ang dating presidente. O, diba? Pero sa lahat ng hinulaan natin, ilan lang ang nakatawid. Kung meron man po kaming nakalimutan, naku, pasensya na po at magkikita-kita po ulit tayo sa pagsasara ng taon at pagpasok ng taon. Naku, malalaman natin ang mga prediction ng 2026. Abangan po ninyo yan. Mamu, again, maraming salamat. At sa lahat po ng narinig ninyo, ito po ay magiging gabay lamang po at hula lamang po para sa ating lahat. Sa lahat po nagmamahal sa kanilang mga paboritong artista, ayan na po kung ano po ang nangyayari sa kanila ngayon sa kabilang mundo. Diba? Maraming salamat, Mamu. Thank you din. Thank you. At mga kachika, sa aking vlog, ay, namamaos ako. Sa aking vlog, Dead Bang Nega, Dead Bang Bash, dahil ang buhay ay chika lang. Ganon. No.